lang, dapat magiging excited ka dito kasi po mo talaga mabago yung buhay mo. Kailangan mo lang makinig ka sa mga speaker na ipapapasok natin, lalo na ngayon so dito sa ano natin ngayon, sa catering natin na to. So hindi naman yun ako yung bida dito. So at the same time, meron po tayong speaker na in-invites ko dito. So lalo na sa mga invites, importante lang sa'yo, focus ka lang, makinig ka lang. So magtiwala ka lang din sa taong nagdala sa'yo kasi alam ko na may purpose po si Lord kung bakit ka nandito. Diba? Kailangan mo lang ngayon, makinig ka lang. So napakalupit po ng speaker natin ngayong araw na to. So kung bakit vlogging good morning. So siyempre, mas maganda ka pa sa morning, di ba? So bawat isa dito, ang gagwapo, dapat on cam ka para makita natin yung kagwapuhan sa kakagandahan ng bawat isa sa atin. Diba? Bawal po yung off cam. So yun, maraming salamat sa lahat ng bago, sa lahat ng mga bago at saka mga invites. So welcome po sa Team Saviors Power for System. So unang-una, meron po akong taong ipapakilala dito. So isa siya sa napakalupit na speaker. So isa rin sa napakalupit na top leaders. Isa rin sa kilalang-kilala na top earner sa buong Saviors. Unang-una, tignan ko lang muna kung nandito na ba si nandito na pala. So yun, kahit paano andito na pala. So akin lang sa lahat, makinig ka lang, focus ka lang sa lahat ng sasabihin niya kasi napakalupit nitong taong to. Kahit paano, makikita mo yung ano niya. Siya na po yung mismong papakilala sa inyo kung gaano siya kagaling dito. Diba? Ako hangang-hanga po ako, isa ako sa humahanga doon. Diba? Atin lang dito, hindi naman natin kailangan magaling. Dito kailangan mo lang dito, marunong kang makinig. Diba? Kung meron kang notebook dyan sa papel, mas maganda. Para kahit paano, makopya mo yung diskarte niya. So sa lahat ng mga bago, makinig ka lang at focus ka lang. So yun, kahit paano, focus lang tayo. Maraming salamat. So tatawagin ko na yung taong ini-introduce ko dito si Sir Ramon Bilo. So isa sa top earners. So kahit paano, isa na natin sa ipapawelcome po natin dito. So Sir Ramon Bilo, pwede po bang papasok na po tayo? So yun, grabe. Lupit. Thank you very much upline Aldrin Lumanaw. So yun, salamat sa pag-invite and then privilege din sa akin kasi unang-una first time ko rin na mag-talk sa grupo nyo. So sa akin lang naman, i-share ko lang naman yung mga nangyari sa akin sa Saviors Power for System. Kasi unang-una po sir, mga ma'am. So taga Bicol po ako, from Bulan, Sorsogon. Kung familiar kayo sa Bulan, taga Sorsogon. Kung may mga taga Sorsogon dito and din Bulan. So yun, kabayan. So sa akin, i-share ko lang naman kung paano akong naging part ng Saviors Power for System. Kasi unang-una sir, ito sir, dati po, na-invite ako rito. So sa akin dati sir, sobrang dami kong trabaho. Kasi nagsimula po ako ng trabaho sa Maynila 2007. Tama? So magsi-share screen lang po ako para at least makilala nyo. So up ako naman po ng okay na po. Sige po. Wait lang po magsi-share screen lang po ako. So antay lang po kasi kanina nag-aantay ako na pumasok. Nag-inom muna ako ng ng cappuccino natin para ganahan tayo na. Yan, so yan, magpakilala po ako sa inyo. So mag-start na po ako. So company driver po ako. My name is Ramon Belo po. Yan. So company driver. So ginagawa ko tong Saviors Power for System as part-time. Tama? So naging top earner din po ako sa Saviors and then founder po ako ng binubuo ko ngayon Team Gold. Tama? Kasi unang-una wave nung nakaraan dati, 'di ba? So yung binuo kong grupo kaya naging Team Gold kasi that time nagsisimula ako sa Saviors Power for System. So na-invite po ako rito dati 2010. Bali 2010 December 11, so na-invite po ako rito. Kaso nga lang nung na-invite ako rito, ang sabi sa akin, yan, so kung makikita mo yung grupo ko, yung binubuo kong grupo. So yan, so under po ako ng hits kay Sir Mark Polmano. Yan, so kung makikita nyo, siyempre, na-invite po ako rito
And that time, yung trabaho ko, security guard po ako. Security guard ako sa MOA, sa may malapit sa seaside. Tama, kasi wala pa naman akong idea sa ganitong business kasi yung nag-invite sa akin babae. Sabi niya sa akin, nagkumain sila sa restaurant, ako that time ako yung bantay ako yung security guard. Tapos dinaanan ako ni Upjan Lin, dinaanan ako ni Upjan Mel, yung mga pinaka-founder natin kasi may gathering sila noon sa Cuneta Astrodome. Bali ako naka-duty doon sa restaurant. Ngayon kumain sila lahat. So, dinaanan ako ng mga founder natin, di ako in-invite. Tama? So, ang nag-invite sa akin, yung pinsan ni Sir Mark, si Upline Josel. So, sabi sa akin, Sir, okay lang ba na mahingi yung number mo? Siyempre, ako naman, that time, siyempre, single tayo. Bigay agad ako ng number ko. Sabi ko, oh, ma'am, walang problema, ma'am. O, ito. Kinabukasan, tinext niya ako. Sabi sa akin, Sir, pwede ba tayo magkita? Sabi ko, kikita na agad. Sakto nun, security guard ako nung naka-duty. Wala pa akong sahod. Wala akong pera. In-invite niya ako, sabi magkikita kami sa may Pasay, malapit sa Sogo. Sabi ko, grabe, ano ba to? Ini-invite ako, malapit daw sa Sogo. Di syempre ako naman, sabi ko, sige ma'am, pupunta ako, maglalakad na lang ako diyan. Sabi sa akin ng nag-invite sa akin, sabi sa akin ni Upline Josel, sabi sa akin, ako na bahala sa iyo, pamasahe, libre na kita. Siyempre ako naman, naglakad ako, magsimula seaside, di ba? Seaside mga pagal, malayo 'yun. Papuntang Pasay, 'di ba? So nilakad ko. Tapos ngayon nagkita kami sa malapit nga sa Sogo. Tapos ngayon sabi sa akin, Sir, tara may pupuntahan tayo, doon tayo pupunta sa Ortigas. Di siyempre ako naman sabi ko, Ortigas tayo. Ma'am, wala akong pera. Walang pamasahe. Di sir, ako nang bahala sa iyo. Tara na, sama ka na. Di siyempre ako naman na kidnap kumbaga sa wala na akong magagawa. Pumunta na ako doon, sumama din ako. Sabi ko, sige ma'am, wala naman akong gagawin kasi day off ko. Ngayon, nung pumunta kami sa Ortigas, nung nakasakay na kami sa MRT, ang dami niyang tinatanong. Sabi daw, kumusta yung family ko? Kumusta daw kung anong buhay ng family ko? Sabi ko, ba't ganun yung tinatanong sa akin itong na to? Di naman kami mismo magkakilala nun. Naka-text ko lang, naka-chat, na-text lang ako. Sabi ko, sige ma'am, punta tayo kung saan kasi una free naman ako. Pagdating namin sa Ortigas, sa Robinsons, ang malupit pa, bumaba kami ng Mega Mall kasi 'di ba yung MRT lalakarin mo pa papuntang POA, tapos yung office dati ng office natin doon pa sa POA tapat. Tapos nung dumating na kami sa office, sabi ko, grabe ang daming tao. Ano bang meron dito ma'am? May party ba rito? Tama. So sabi ko naman, parang parang ang ganda ng nyo yung office nyo. Kasi sobrang daming tao, sobrang daming sasakyan. Siyempre, sabi ko, ma'am, ano bang yung meron dito? Tapos ngayon, pinaupo niya ako sa orientation sa unahan. That time, nagsalita nun si Doc Pat. So, yung top 2 ng buong company natin. So, may hawak siya na cheque. Ako naman noon, that time, negative talaga ako sa ganitong business kasi sabi ko, wala akong alam sa ganitong business kasi unang-una, sa trabaho ko, doon lang ako nakapokus. Pero nung pinaliwanag na, in-explain, wala akong naintindihan. Kaso, nung pinakita ni Doc Pat yung cheque na 1 million, duda pa rin ako kasi unang-una papel siya eh. Yung cheque, di ba, papel, sabi sa akin. Sir, kung nakikita mo yung cheque ko, tingnan mo kung magkano yung yung total ng cheque ko. Sabi, binasa ko ngayon, sabi ko, 1 million sir, mahigit. Naniniwala ka ba sir na itong papel na to na cheque totoo? Sabi ko, sir, di ako naniniwala. Maniniwala ako niyan, sir, kung ipapalit mo na cash. Di ba? So, at that time, iningkas yun, nakalagay sa bag yung 1 milyon na pera. Tapos ngayon, ako yung nandun sa unahan. Sabi ko, di ako naniniwala yan, sir, kasi unang-una, lang naman yan eh, papel. Ngayon, nilabas yung 1 milyon na pera. Tapos pinahawak sa akin. Alam mo yun, baliw na baliw talaga ako kasi sabi ko, grabe, totoo to, yung tag-1,000 yung kapal ng 1 milyon na ganyang kapal. Sabi sa akin, sir, namnamin mo kung gaano karami yung pera kung ikaw yung kumita niyan. Dahil dito sa ganitong sistema ng business natin,
ano kaya yung ano mo, yung buhay ng family mo. Kaya doon ko na-realize na sabi ko, sige, try ko. Wala namang mawawala kasi unang-una, walang-wala talaga ako eh. Tama kasi ang buhay namin sa probinsya, kung i-relate ko sa inyo, yung pinakamayaman sa taas, yung sumunod, gitna, medyo mayaman. Yung sa baba, mahirap. Yun ako sa pinakailalim, mahirap talaga. Kahit itaktak mo ako, walang hulog na bariya eh. Nung nakita ko yung Savior's Power for System, tapos na-explain na sa akin, wala talaga. Di nila ako mahugutan ng pera kasi wala nga akong pamasahe pa uwi. Sabi ko, nag-ano na ako dito eh, naghihingi na ako ng pamasahe sa nag-invite sa akin. Tapos ngayon yun, inikot-ikot ako, binaliw-baliw ako. Pinakausap sa akin yung estudyante. Doon lang ako naka-realize na sabi sa akin ng estudyante, "Sir, i-challenge kita." Sabi ko, "Ano yun, sir?" Sabi sa akin ng estudyante, "Sir, ako 18 years old, estudyante, ikaw may trabaho." So that time, security guard ako noon. Challenge niya ako. Sabi sa akin, "Sir, ikaw empleyado, ako estudyante. Ako nagawang ko paraan yung 8998. Ikaw, i-challenge kita, sir, kasi alam mo, empleyado ka." Sabi ko, oo nga, no? Samantala na nakapag-isip ako kasi ilang taon ako nagtatrabaho. So, magti 10 years, so tutusin, mag 7 years ako nagtatrabaho, 8998, di ako makapag-ipon. So, doon ko na-realize na sabi ko, sige, gagawan ko siya ng paraan. Sabi ko, sir, pag once na nabuo ko yung 8998, babalik ako dito sa opisina niyo. That time, sahod ko, sumunod na araw. So, sabi ko, pwede na ata to. Ngayon naman, may pinakausap naman sa akin yung yung nag-invite sa akin, yung upline ko, may pinakausap naman sa akin na na tambay. Siyempre na rin ako, na motivate din ako, si tambay siya, nakagawa ng paraan, ako, empleyado, wala na naman ako. Kumbaga sa wala talaga, sabi ko. Sige sir, gagawa din ako ng paraan kasi siya nga nakagawa eh. Tapos ngayon, sabi sa akin ng nung tambay, sabi sa akin, "Sir, nakasakay ka na ba ng bus?" Sabi ko, "Oo naman sir, nung pagpapasok ako sa trabaho, lagi kong sinasakyan yan eh. Kasi unang-una, umuwi ako ng FTI, tapos papasok ako sa Pasay, nagbabas ako, minsan jeep." Sabi sa akin, "Sir, ganito, diskarte gawin mo habang bago ka ngayon. Kasi meron dito mga bago, so sa akin makaka-relate ka kasi bago rin ako kagaya mo. So wala rin akong idea sa ganitong business." Yung ginawa sa akin ng tambay, sabi sa akin, "Sir, nakasakay ka na ng bus?" Sabi ko, "Oo sir, nakasakay na." "Sige, ganito gawin mo. Kasi ganyan din yung ginawa ko, i-share ko lang," sabi nung tambay. Yung B, nagbenta ako ng laman ng bahay na walang bumabalik na pera. Di siyempre yung isip ko parang nag-blink. Sabi ko, oo nga, no? Meron naman sa bahay na pwede mga ibenta. So, doon agad, nagpasok na agad sa isip ko. Tapos sabi niya, yung you, mangutang ka sa mga kakilala mo. Sabi ko, uy, you, parang pwede, mangungutang ako. Tapos yung S, magsangla ka ng mga bagay na walang bumabalik na pera. Sabi ko, ay, pwede. So may cellphone ako that time. Sinanla ko na. Tapos sunod na araw, punta na ako sa office. So yun, nakagawa ako ng paraan. So nung nakagawa ako ng paraan, 8998, ang akala ko hanggang doon na, yayaman na. Pero di ka naman namin dito sa mga bago, di ka na namin papangakuan na kinabukasan mayaman na. Tama? So yung gagawin natin, tatrabahuin natin, kasi nakita mo yung business, pwede mabago yung buhay mo kasi may chance ka na mabago yung buhay mo rito. Kasi sa labas, ako na yung magsasabi sa'yo, kahit balik-baliktarin mo yung mundo, kahit mag-trembling ka, yung ari-arian ni boss mo hindi mapapamana sa'yo. Tama? So, sa akin, dun lang ako lagi dun lang ako na-motivate sa sarili ko. Tama? Kung makikita mo, so wait lang. So, yan yung buhay ko sa probinsya. Tama? Kung makikita mo yung bahay namin, kung sino yung mga taga-probinsya rito, yan po yung bahay namin. Tama? Ang malupit, hindi pa sa amin lupa. Kasi yung tatay at nanay ko, wala namang talaga. Kasi alam mo, ah, pinakaano nga kami kung pinakamahirap, mas mahirap pa talaga eh. Kasi minsan, diyan sa bahay namin, minsan nag-uulam kami ng asin, minsan tubig. Alam mo yun, laging adobo, ay yung mantika, yung tinatawag na mantika at saka toyo, yun. Tapos asin, okay na.
Alam mo 'yun, kahit tingnan mo, kahit batuhin mo yung bahay namin, tatagos sa ano, eh, tinutulugan mo, eh, 'di ba? So, kaya sabi ko, ah, ita-try ko 'tong business na 'to kasi unang-una wala sa amin magkakapatid 12 kami, tama, sa 12 kami, so pang-siyam ako. 'Di ba ang malupit na point, sabi ko, kung ito lang naman yung ikakabago ng buhay ng family ko, ba't 'di ko gawin, tama? So, 'yun kung makikita mo, 'yan yung buhay ko sa probinsya. So 'yan po yung mga palayan do'n, 'yan po yung trabaho ko, nagtatanim kami ng palay, tama? So, mahirap magtanim ng palay kasi unang-una parang dito sa business natin, 'di ba, unang-una magtatanim ka muna bago ka aani, 'di ba? Kasi makaka-relate ka dito kung probinsyano ka, huwag ka pumayag na na tsuwari-wari ka pagdating dito sa Maynila. Kailangan malakas yung loob mo. Kailangan kasi unang-una pumunta ako sa Maynila, wala naman akong kakilala, tama? Kung makikita mo 'yan, tanim talaga ng palay, 'yan yung trabaho namin, ani. 'Yun yung trabaho literal ko sa ano, sa Bicol. Kaso nga lang siyempre sabi ko, may pangarap din ako sa buhay, siyempre sabi ko pupunta ako ng Maynila, tama? So, pumunta ako ng Maynila, kung makikita mo yung mga work experience ko, kung makaka-relate ka sa trabaho ko, kung ganito rin trabaho mo, 'yan. So, makikita mo nag-K9 handler po ako. Makikita mo sa mga hotel, 'yan nagtrabaho po ako diyan, may dala-dala akong aso. So, may mga dala-dala akong aso, alam mo yung sinasahod ng aso 1,000,000, 'di ba, isang taon. Kami na tao magkano lang 250, 2007 pa yon, 250 lang is 12 oras namin. Sa akin naman 'di ko iniisip yung sinasahod ko diyan kasi that time, ah maano pa nun, eh, magaganda pa yung mga foreigner na mga dumarating, eh, kasi, nakakakuha ako ng tip kasi magaling ako mag-English na kinamuti lang, eh, 'di ba? Kasi 'di naman tayo graduate, 'di naman tayo tapos, tama? So, nag-criminology din ako kaso 'di ako nakatapos. Second year college din ako kaso, namatay yung nanay ko, eh, wala na nagpaaral sa'kin kaya yung ginawa ko nagtrabaho na lang ako sa Maynila kasi yung kapatid ko na K9 handler. Hanggang ngayon K9 handler pa rin siya 20 years na, kaso walang nangyayari kasi empleyado nga walang nangyayari. So kung makikita mo, 'yan, so makikita mo K9 handler ako. 'Yan, nag-janitor din po ako, kung makikita mo nag-janitor ako sa SM North, 'yan, 'di ba? Kasi unang-una, ah, dito sa Maynila nung that time ng trabaho ko may 6 months, 6 months, eh, 'di ba? Pagkatapos naman ng 6 months mag-iindo ka. And then nag-apply din ako ng pahinante pero ngayon naging driver na ako. 'Yan, company driver ako. So ngayon po kung ikaw maganda yung trabaho mo diyan, 'wag ka po mag-stay sa trabaho mo kahit gaano kaganda 'yan kasi unang-una, 'di naman ipapamana sa'yo ng boss mo at saka unang-una tatanda tayo, hindi tayo pa bata. Tama, itong Save Yours Power Power System gagawin mo 'to para sa family mo. Tama, kasi 'pag once na nakuha mo yung mga pangarap mo sa buhay, sobrang sarap na ikaw yung magsasalita na magiging successful ka. Tama, kung makikita mo yung van na 'yan, ah, minsan nagsa-sideline ako pa Bicol. Alam mo 'yun, na 'pag galing ko ng company driver, siyempre Lunes hanggang Biyernes papasok ako diyan, 'pag Sabado wala akong pasok. Sabado, Linggo nasa Bicol ako. Tama, ginawa ko siya siguro kung mga 1 year, wala akong day off. Trabaho lang ng trabaho, trabaho lang ng trabaho kasi para sa pera, eh. Kasi unang-una, ah, kaya ka nagtatrabaho para sa pera, tama? Kaso nga lang ang sahod natin magkano lang minimum, 'di ba? 'Pag sahod, 'di mo pa nga nakakarating sa bulsa, pag-uwi mo sa bahay mo kinabukasan paggising mo ubos na, puro pambayad sa utang, sa bills, 'di ba, lahat. Kaya sabi ko, wala namang masama na idagdag ko yung Save Yours Power for System kasi unang-una, kahit itaktak mo ako wala talaga, eh, wala talagang ano na pera, eh, 'di ba? So, company driver makikita mo naman. So 'yan, 'yun yung service ko. Ang malupit niyan, sa pagda-drive ko ng sasakyan, 'di ba sa pagtatrabaho ko sa empleyado naabot na ako ng ano, ng 14 years sa pag-eempleyado. Ito lang yung nabili ko. Masuwerte din ako kasi nakabili ako ng motor, yung Mio.
Tama, kaso nga lang siyempre yung pangarap ko, hindi lang motor, gusto ko rin makabili ng sasakyan. Tama, kasi lahat naman tayo, kailangan 'yan kasi para din sa family na natin, para safe lagi 'pag once na nagbibiyahe. Tapos ngayon, kung makikita mo 'yan yung mga dina-drive ko pa Bicol, 'di ba? So ang malupit pa niyan, 'pag galing dito sa Quezon City, kinukuha ko yung van sa General Trias. 'Di ba, 'pag galing General Trias, bibiyaya ako ng Maynila, kukunin ko yung mga tao, tapos bibiyaya ako ng Bicol. Balikan lang 'yan. Kasi kinabukasan, Sabado, Linggo, 'pag Sabado alis, Linggo pagdating sa Bicol, sa Bulan, kuha naman ako ng pasahero pickup, balik na naman sa Maynila. Pagdating ko sa bahay, madaling araw, kuha lang damit, trabaho na naman sa company. Tama, kung ikaw yung trabaho mo isa lang, wala. Minsan yung motor ko, minsan nilala-moves ko, sideline. Minsan, 'di ba, kasi ako yung tao na ano, hindi ako pumapayag na nasa bahay lang, na walang ginagawa. Lalo ngayon, sobrang ganda ng business sa'tin kasi online, 'di ba? That time, offline nung nasa Ortigas kami, sobrang hirap kasi unang-una magdadala ka ng tao sa office. Tapos pagdating mo sa office, mga negative pa yung dala mo. Gagastusan mo pamasahe, papakainin mo, 'di ba? Naranasan ko 'yun kasi sabi ni Upline Mark, "Bilo, mag-invite ka lang." Sabi ko, "Sige Up." Invite lang pala, Dadala ako 10 tao, 5 tao, pagdating do'n negative. Sabi sa'kin ni Upline Mark, "Bilo, saan ka na?" Sabi ko, "Up, umuwi na kami lahat kasi negative lahat, Wala, Pati ako nadadala pa uwi, Kasi gano'n yung ano, gano'n yung kalakaran ng offline, Kaya sabi ko, mamimili ako ng i-invite ko kasi yung mga kasamahan ko puro negative. So, kung makikita mo sobrang hirap dati. Tama, kung makikita mo, yung itsura namin kung makikita mo 'yan, kung di ka naniniwala sa'kin, nakikita mo 'to? 'Yan, 'yan. 'Di ba, si Upline Mark, si Upjan Lee, ay Upjan Mel, 'di ba? So, ako 'yan na may jacket. Kung i-invite kita, makita mo ako sa EDSA, binigyan kita flyers o kung ano, kakilalanin kita, maniniwala ka sa'kin na yayaman o hindi. 'Di ba, baka tumakbo ka pa, 'di ba? Gano'n kalupit yung itsura namin dati. Makikita mo 'yan, sobrang inaral ko 'tong business. So, 3 years ko po inaral yung business na 'to, tama? Hindi pa ako nag-aano na umingkam ng malaki, 'di ba? Kasi sabi ko pag-aralan muna, kasi sabi nga aaralin daw. Ayan, nakikita mo si Upmark. Hindi ako pinabayaan ni Upmark kasi unang-una, nung nagsimula siya, ah, 2 months o 3 months yung nauna siya. So, bago ako na-invite, 'di ba? So, 2009 ata siya, 2000 din ata. Kasi December ako, baka nasa August siya, gano'n. 'Di ba, kung makikita mo si Upjan Lee, yung pinaka-apply natin si Updayan. 'Di ba, nakikita mo sa gitna, itsura ko ang payat, 'di ba? Kung makikita mo. Kaya, sabi ko, wala talagang mangyayari sa'kin 'pag dito lang ako sa empleyado. Kasi unang-una, paulit-ulit lang natin ginagawa. 'Di ba, kung makikita mo yung before and after namin, 'di ba, kung makikita mo 'yan. So, makikita mo naman yung itsura ko, kumbaga kumpara sa ano, kung sa nakaraan. Kasi unang-una, sobrang ganda ng ng ano natin, ng mga products, ng mga health and beauty. 'Di ba, kung dati ang itim ko, so gumagamit na rin ng ano, ng mga sabon, 'di ba? So pumuputi na rin kasi unang-una effective yung ano natin, yung products, tama. So makaka-relate ka sa ginagawa ko kasi unang-una nung offline, 'di ba? So 3 years ko po siya doing in 3 years po, kung makikita mo yung cheque ko. So kinita ko lang po 'yan, makikita mo may ano pa 'yan, may date pa 'yan, September 3 ata, 2013. So, kasi nagsimula ako sa business na 'to, 2010, 3 years ko po inaral. So, ang malupit pa yung misis ko negative, lagi kami nag-away. Alam mo yun, kung may mag-couple dito, makaka-relate ka sa ano ko, sa kuwento ng pagsasama namin ng misis ko. Kasi minsan darating ako sa office, punta ako ng Ortigas, aalis ako 10:00, 8:00, 10:00 darating. Tapos ah pagdating sa office sa Ortigas, ang malupit, yung invite ko negative, tapos magme-meeting pa lang kami 3:00, 4:00, 5:00 ako uwi madaling araw. Pagdating ko sa bahay, yung misis ko nakabungad na sa pinto.
Saan ka na naman? Nag-uuno-uno ka na naman. Wala ka naman ini-income diyan. Umalis ka na nga diyan. Ano gusto mo? Uno o ako? Pinapili pa ako. Sabi ko, "Power, di siyempre sa'yo alam ka naman na ano, na sasabay ako sa company, yung kinikita ko nga 390. Kaya sabi ko, wala, wala na kasi sabi ko, ah, ano muna ako, laylo muna ako kasi pero baliw na baliw ako niyan. Alam mo yun, baliw na baliw ako niyan kasi sabi ko nga, aasin yun, yayaman. 'Di ba? Kung makikita mo 390 lang 'yan, 3 years 'yan, kung ikaw bago ka mas malupit ngayon kasi online. 'Di ba? 'Pag nag-join ka, makapasali ka, yung income mo agad 450. Oh, sa akin sa 3 years ko, hindi ako nagreklamo diyan, wala akong arte-arte sa katawan diyan, wala ako basta ang isip ko yayaman ako. Dala-dala ko yung products ko, pag-uwi ko sa bahay talon-talon pa ako, sabi ko sa kapatid ko, yayaman na tayo." Tama, pagdating ko sa bahay kaso nga lang sunod na araw sabi ko, "Paano ako yayaman, eh, dala ko sabon, mga products." Sabi sa'kin ng kapatid ko, "Loko, na-scam ka." Alam mo yun, yung gano'ng part, baliw na baliw ka. Halos 'pag pipikit ako sa bahay, matutulog na ako, naiisip ko talaga yung mga pangarap ko sa buhay na sabi ko, "Makukuha ko 'to, yayaman ako." Alam mo yun, kaso nga lang yung mga family ko, lahat ng family ko negative sa'kin. Sabi sa'kin na, "Ay, ano uno-uno mo 'yan, wala naman sa'yo mangyayari diyan, sila lang ang kumikita diyan." Alam mo 'yun yung mga taong negative sa labas. Kaya sabi ko, 'di ako pumayag na wala talagang mangyayari kasi unang-una, sabi ko kung makikinig ako sa kanila, lahat naman sila walang resulta, eh, paano na, 'di ba? Alangan naman na makinig ako sa kanila, eh, wala namang resulta. Samantala si Upline Mark sa bayan kami, wala pang kotse 'yan, wala pang resulta 'yan, naglalakad kami. Wala pa, kahit nga commute kami, minsan nga nagwa-1, 2, 3 kami sa bus, eh. 'Di ba kung makikita mo, so nakita mo 'yan 390 lang yung income ko. So makaka-relate ka kasi kaysa online and new normal transaction, 'yan. So nung ire-relate ko sa inyo dito sa akin 'no, nung Savior's Power for System ako, bale nung na-invite ako ni Sir Mark, ah 2013 nag-stop po ako. Kasi unang-una yung pinapili na nga ako ng misis ko, eh. Ano gusto mo, uno o ako? So mag-uno-uno ka, bahala ka diyan. Umuwi kami probinsya. Ngayon 'di ako tinantanan ni Sir Mark. Siguro ko 7 years niya ako laging china-chat, laging tini-text, kinukumusta. Sabi ko, babalik ako diyan, babalik ako. Kasi unang-una yung, business natin lifetime siya. Lifetime na po siya. Yung accounts mo 'pag once nag-join ka rito, siyempre magagamit mo or mapapamana mo sa anak mo. Tapos ngayon nung bumalik lang ako 2020 nung December lang, siguro kung magsi-6 months pa lang ako ngayon, trinatrap ko talaga. Sabi ko, "Di ako papayag na walang mangyayari." Wala akong arte-arte, 'pag sabi ni Mark mag-invite ka, mag-invite ka. 'Pag sabi mo magpa-pay in ka, magpa-pay in ka. 'Di ba? So 'yan, so nang nag-online, sabi niya, online lang naman ngayon, Belo." Sabi niya, "Mas mabilis ngayon kasi online lang." Sabi ko, "Paano ba mga diskartehan, turuan mo nga ako." Kasi para at least ma-adapt ko. So siyempre nung pagbalik ko, online na. So sabi sa akin magpagawa ka ng ano, may wifi ka ba diyan, tapos magpa-load ka, tapos may data. Tapos mag-add ka lang daw. So sabi ko, mag-add lang, tapos mag-add friend, tapos kilalanin yung mga di kakilala. So yan, makikita mo yung mga transaction namin. So itong mga to, yung unang transaction ko, nag-add ako ng mga seaman. So yan, 4 na seaman na pasali ko. Tama? So ito naman na sa gitna, yung makapal na pera. Sabi sa akin ni Upmark, mag-invite daw ako, mga teacher. May na-invite naman ako teacher. Taga Surigao, si Ma'am Ivy Masangkay. So sabi ko lang sa kanya, para at least makarelate kayo, tapos magaya nyo rin yung ginawa ko sa teacher, kung paano ko napasali. Sabi ko lang sa kanya, "Hello ma'am," inad ko muna, sabi ko, "Hello ma'am, good morning po." Sabi ko, "May i-share lang po ako na extra income or family business sa'yo." Sabi naman ni Ma'am Ivy, sige sir, okay lang sir, tingnan ko." So sabi ko, "Ma'am, okay lang ba, ma-video call ka namin para ma-present namin to?" Sabi niya, "Oh sige." Ngayon, ginawa ko ng GC. Tapos pinakausap ko kay Upmark. Tapos yun, sabi niya, "Sige, magpapadala ako kinabukasan."
So nagpadala siya ng isang account. Tapos sunod na araw, nalatagan namin ng 15 accounts. Yun, nag-15 account siya. 'Di ba? Tapos makikita mo yung pera na yan. Ito naman, napasali ko rin. May security guard din ako, nag-15 accounts. Tama. So sobrang dami namin transaksyon kasi unang-una na-invite ko rin yung mga kakilala ko na nag-join din sa akin. Minsan may 3 account, 2. So di ko na makakilala kasi yung mga friends nila in-invite din. Minsan nakapasali kami 4 na tao. Yan, nakikita mo si Sir Mark. Siya nag-a-assist sa akin kasi unang-una di naman ako gaano marunong kasi kababalik ko lang din eh. Tama, kung makikita mo yan yung mga transaksyon namin. Yan, ito naman OFW. Si Ma'am Nerma, so kababayan ko rin taga Bicol. So ito naman si Sir Eric Baron, so factory worker. So ito naman on the spot ko na napapay nakarang araw. Yung on the spot ko na yan, sinabi ko lang sa kanya. May loob ng ano? Wait lang, may nagsalita. Sa loob na may subo ka na? Kasi unang-una, itong sinishare ko sa inyo para magaya nyo yung nangyari din sa akin. Kasi unang-una, effective ako sa ginagawa ko na mag-kumusta lang muna, tapos kikilalanin muna siya. Pero pag once na taga sa amin naman, uy, taga Bicol ka, taga Sorsogon ka, uy, kabayan, may isi-offer ako sa'yo, may business ako na maganda. So, isi-share lang namin muna sa'yo, no commitment, di ka namin pipilitin na sumali. So, unang-una, kasi ako, diretsahan ako magsalita sa sa mga invite ko eh. Kasi unang-una sir, i-relate ko muna yung trabaho ko. Kung trabaho, nung nagtatrabaho din siya. Unang-una sir, kung nagtatrabaho ko ngayon, alam ko, kulang yung sinasahod mo. Kaya kailangan mag-sideline ka. Tama? So, pag nagsabi siya na okay, explainan. So, ini-explainan ko agad kasi unang-una, sabi sa akin ni Sir Mark, sa mga bago dito, huwag kayo pumayag na hindi kayo mag-step up. Kailangan lahat ng tinuturo sa inyo ng upline nyo, i-adapt nyo. Tapos kung hindi nyo pa alam maglatag, pag-aralan nyo yung paglalatag. Kasi unang-una yun yung susi. Kasi unang-una, dalaki yung grupo mo rito eh. Di mo mapipigilan yan. Kung mag-isa ka ngayon, okay lang yan. Pero darating ang talaki ka. Kasi unang-una, nagsimula lang naman ako dito, isa lang. Sabi ko, papadami rin ako. Makikilala rin yung pangalan ko sa buong grupo natin. Kaya makikita mo, si Upline Bal, makikita mo, kasabayan ko yan. Ako pa nagtitraining niya kay Upline Bal. Noon that time, sabi ko kay Upline Mark, grabe, may invite ka pa. Ano ba to? Nursing? Sabi niya, oo. Magsasali to. Ano ba? Ilagay ko ba sa ilalim mo? Sabi ko, wag. Doon mo sa ibang linya yan kasi kaya ko. 'Di ba? Kaso nga lang, makikita mo si Upline Bal, ginawa niya tinuloy-tuloy. Makita mo ngayon, successful na samantala dati wala naman. Wala yan, wala mga resulta yan kahit siya mga wala yan. Kaso nga lang, makikita mo, pag trinabaho mo, may resulta ka. Pag di mo trinabaho, nag-aantay ka na, sinasabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. 'Di ba? Kaso nga lang, andyan na yan eh. Andyan na yung mga tao na mga ginto mo eh. Tama, bubunutin mo na lang eh, hahanapin mo eh. Tama, kaya sabi ko, step up ako. Sabi ko kay Mark, di pa ako marunong mag-explain. So yung gawin ko, ikaw muna mag-explain tapos yung ini-explain mo, gagayahin ko lang. Ginagawa ko, kung ano yung nilalagay niya sa whiteboard, sinusulat ko, tapos ginagawa ko, pipicturean ko. Tapos yun lang yung i-explain ko sa mga tao na may invite ko. Kasi pag that time, yung upline mo busy, may kinakausap, tapos paano ko yung na-invite mo, panay tanong. Sir, ganito, sir, ano ba yan? Paano ba gawin yan? Ikaw naman na di mo alam, di mo malatagan, ay ganito yan, tika lang medyo chapi-chapi ka kasi. Kasi siyempre, di mo ma-explain sa kanya. May mga tanong, di mo maisagot kung ano ba gagawin, kung paano ba to. 'Di ba? Kaya yung mas maganda na aralin mo siya habang bago ka, kahit may bago rito. Kasi unang-una, sa school nga, ilang taon ka nag-aral. 'Di ba? Sa una, di mo alam, pero pag dumating yung time na 1 month, 2 months, 3 months, gumagaling ka na at gumagaling.
Tama kasi unang-una may sinasabi sila, "Ay, di ko linya 'yan." Di kasi unang-una, anong gusto mong linya? 'Di ba kung di mo linya, sumideline ka, 'pag di mo linya, gumilid ka, 'di ba? Kaso nga lang anong gusto mong linya, eh, dito yung linya dito natin, eh, milyon yung kitaan. So, kung makikita mo, naka-red carpet na. Tama, eh, ikaw na lang yung gagalaw kasi unang-una 'pag di ka gumalaw mai-stroke ka. Tama, kaya yung lagi ko yung motto ko sa grupo ko, wag kayo pumayag na hindi kayo gumalaw sa ano niyo, sa grupo niyo. Kailangan ikaw pa lang yung, nagbi-build ng grupo mo, ipatunayan mo na kaya mo 'tong i-ano kasi andiyan ka na, eh, alangan naman aa-atras ka pa, 'di ba? Kailangan 'pag nakapasok ka na sa laban, tuloy-tuloy na, 'di ba? Kasi sa huli yung premyo, 'di ba? Kung makikita mo, i-she-share screen ko ulit 'to. 'Yan, so yung earning ko naman sa income, so 6 months pa lang din ako. Kung makikita mo yung cheque ko, 'di ba, yung isang cheque ko 390. Kung makikita mo yung buong cheque na 'yan, nilatag ko sa higaan kasi, online na tayo, eh. Siyempre kasi ang ano ko, ang goal ko nung pagbalik ko, sabi ko, kailangan every week may cheque ako or every cheque sa opisina dapat may makukuha akong cheque. Kaya di ako pumapayag na wala akong cheque na makukuha 'pag laging may cheque. So, may kinukuha akong cheque sa office. Kung makikita mo yung cheque ko dati, isa lang, 'di ba? Ngayon, oh, yung kapal na 'yan. So, iba-iba yung presyo niyan, iba-iba yung price niyan. Kasi kung makikita mo, kumita na rin ako ng isang buwan, 60. So, di ko naman 'to pinapakita sa inyo para ipagyabang kasi unang-una, wala pa 'to, yung kinikita ko barya pa lang 'to kaysa sa mga top earner natin. Tama, kaso nga lang ito pinapakita ko kasi unang-una, ito rin yung nangyari sa akin na shinare ko rin kasi unang-una 'pag once na ginawa niyo siya, yan yung ganyan din yung i-she-share niyo. Sa mga bago, 'di mo naman siya gagawin mag-isa. So, andito kami, kahit ako puwede akong makatulong sa'yo kasi unang-una family tayo, grupo tayo rito. Tama, nasa sa'yo na lang 'yan kung magpatulong ka, kung 'di ka magpatulong wala kayong magagawa kasi unang-una desisyon mo 'yan, eh. Kasi unang-una hindi na tayo mga bata, 'di ba? Hindi tayo pa bata, magkakaedad tayo. Tama, kung makikita mo 'yan. Siyempre 'di naman ano yung business natin, minsan mahina, minsan malakas. 'Di ba, isang araw 3,000, so may 6,000. 'Di mo naman alam yung business natin 'yan, so may 'di ba? So iba-iba yung income. So 'di ko naman 'yan pinapakita para ipagyabang sa inyo, 'di ba, 13,000. So 'yan, 1,300. Kung makikita niyo, yung income ko 'di pa naman gaano kalaki 'yan, pero, meron na rin ipapakita kahit papaano. So yung total income ko sa buong accounts ko, 188, 837. So yan na rin yung buong income ko sa accounts ko, 'di ba? Kung nakikita mo, samantala dati akala mo walang pag-asa sa buhay kasi, makikita mo naman yung bahay namin, 'di ba, kawayan lang, eh. 'Di ba kung tapunan mo ng, posporo, lighter, sunog agad, eh. 'Di ba? Kaya kung ikaw probinsyano, 'wag ka pumayag na tutulog-tulog tayo, 'di ba? Kasi ang pangarap natin hindi naman yung ikaw pa yung kakalimbangin para gumalaw ka. Kailangan sarili mo na mismo, 'wag ka na mag-inarte. Kasi unang-una, 'di naman tayo ano dito, eh, 'di naman tayo naglalaro lang, eh. 'Di ba kung makikita mo yung online versus offline, ipapakita ko sa'yo yung offline ko dati kung makikita mo meron kaming mga trainings, makikita mo yung mga ticket na 'yan. So, nung that time na 'yan, 2010, 2011, yung mga ticket na 'yan nagkakahalaga ng 3,500, 4,000, 5,000, 2,000, 1,000 kasi training 'yan, eh. 'Pag sinabi ni Upline Mark, "Belo, mag-training tayo." Magkano, 1,000, eh, siyempre may sahod ako. Minsan umi-income din ako kahit papaano. Sabi ko, "Sige, training tayo." Para at least meron tayong pangturo sa mga downline kung ano ba 'yan. So, sobrang ganda ng mga training na 'yan kasi unang-una hindi basta-basta 'yan, 'di ba, si Chinkitan. So, sobrang daming kung makikita mo 'yan si Jan Calob, 'di ba, yung kay Jan Calob na 'yan, si Upline Tere nung kasabayan namin, si Upline Ray, wala pa gaanong mga resulta 'yan, wala pa 'yan. Dito si Upline Tere nag-training ng kay Jan Calob, kung makikita mo, 'pag ikaw yung baguhan, ipadaan kita sa bubog na puno ng bubog, maglalakad ka, 'di ba? Matatakot ka talaga kasi bubog 'yan, eh.
Yung puro buti yan, ilalakaran mo, tapos yung pangarap mo andun sa kabila. 'Di ba? Kaso nga lang, 'pag once na nakinig ka sa mentor mo, kahit anong struggle pa yan, kahit anong hirap pa ng buhay mo na pinagdadaanan, kasi yung pangarap mo andun sa kabila, tatawirin mo yan. Kahit may mga buhaya pa diyan palanguyin ka, kailangan dumiritso ka. 'Di ba? So yung ang malupit, yung kay Giancarlo, tumawid si Upline Tire, nakapaalang. Basta nakinig sa mentor. Kasi unang-una may mentor, tinuturo, "O ganito gawin mo, pagtawid mo sa may bubog na yan, puno ng bubog ng bote, pag-apak mo, 'wag mo munang iapak, kakapain mo muna kung natutusok yung paa mo." 'Di ba? Kaya siyempre, tinuloy-tuloy niya yung paglakad niya. Malayo yun, mga 3 lipa ata yun, kasi nasa ano kami nun, Cuneta Astrodome kami, training. Nasa 4,000 yan, yung training namin yan. Pagtawid niya sa bubog, natawid niya. Alam mo yun, yung paa niya walang sugat. Sabi niya, grabe, grabe pala kalupit yung training na 'to. Siyempre ako nga, alam mo yun, nagte-training kami, lahat ng mga balahibo namin tumatayo, eh. Kasi sinasabi ni Giancarlo, halimbawa wala ka ngayong pera, nakikita ka ni Lord, wala kang pera, tapikin mo lang yung bulsa mo, 3 beses, sabihin mo lang, "Money comes to me, money comes to me, money comes to me, money comes to me." Easily, frequently. Sunod na araw, sunod na oras, may darating sa'yo na pera. Kaya gano'n, sabi ko, grabe kalupit pala nito ni Giancarlo, ang lupit ng training namin. So lagi kong tinaano 'yun, lagi kong ginagano'n, sabi ko, "Money comes to me, money comes to me." Alam mo 'yun, siyempre naa-attract mo, nalalapit sa'yo yung pera, eh. 'Di ba? 'Pag sinabi sa'yo ng kapitbahay mo, "Oh, pautang pera." Siyempre, meron ako, pero alangan naman na ipautang ko sa'yo, eh, siyempre mag-ano ka rin, diskarte ka rin. Kailangan na hindi puwede na puro lang ipahiram mo, 'di ba? Kailangan magdiskarte rin, 'di ba? Kung makikita mo sa online ngayon, 'yan. So, 'di pa naman gaano kalakihan yung grupo ko. Mas convenient ngayon sa online kaysa sa offline. Sa offline, magbabayad ka. Magkano babayaran mo, yung online a-attend ka lang ng training, sabihin sa'yo ng upline mo, "Join ka sa Zoom." Tapos ikaw arte-arte pa, "Busy ako, ganito." Dami pang alibay, 'di ba? 'Pag sinabi training, training, wala ka ng reklamo, umattend ka na. Kasi unang-una, diyan ka makakapulot ng aral na 'pag may sinabi yung nagshi-share kung anong ginagawa niya, so magagaya mo kasi copy business tayo, eh, 'di ba? Gagayahin mo lang, eh. Hindi naman puwede na 'di ka manggaya kasi unang-una yung business natin kokopyahin mo talaga. Kasi sa school nga panay panay kopya ka, 'pag mali pa yung nakopyahan mo, 'di bagsak kayong dalawa, 'di ba? Dito ang malupit, gagayahin mo lang siya. 'Pag once na nagagaya mo o yung resulta mo, sureball 'yan kasi nagagaya mo, eh, kung anong ginagawa, paano ka makapa-pay-in, paano ka makapasali. 'Di gagayahin mo lang kung sino yung productive sa grupo niyo, kung paano niya nagawa, tatanungin mo lang, pa-share naman kung paano mo nagawa para at least may idea din kami. Gano'n lang naman, eh, tatanungin mo lang siya, eh. So, siyempre nakahit din ako ng mga awards kung makikita mo. Unang salpak ko, pagbalik ko sa Saviors, chinat lang ako ni Upmark, sabi sa'kin, "Bilo, balik ka ulit." Sabi ko, "Laban tayo ulit." So, hinataw ko, so nakapasok ako ng top 10 ng Saviors, 'di ba? So, kinita ko 50,000. So, di ko naman 'yan ipinagyayabang talaga na ipakita sa inyo kasi unang-una, kung makikita mo naman yung mga awards ko, 'yan, sa grupo namin. So, 'pag trinabaho mo talaga rito yung di ka maarte, di ka na puro reklamo. Basta sinabi ni upline, gawa ka ng GC, gawa ka na ng GC. Tapos kausapin yung mga tao na pwede kausapin. Kasi unang-una, 'pag wala kang ginagawa tapos yung family mo na-invite na nag-ibang grupo, sayang lang. Baka nagkita kayo sa office o member na siya ng ibang grupo, hindi sa atin. 'Di ba? Magugulat ka na, "Uy, grabe, members ka na pala." 'Di ba? Kasi minsan nung that time nang hindi ako nagtuloy, yung mga classmate ko napunta sa ibang grupo. 'Di ba, samantala sa akin na sana, siyempre wala tayong magagawa kasi unang-una, misis ko negative kaya nasawaan na din ako pero di ako pumayag na di ako babalik. Kung makikita mo naman 'yan, so yung accounts ko rito, kung nakakaalam kung sa mga bago, itanong niyo na lang sa upline niyo. So hindi lang po ako, isang accounts yung kinuha ko. Kasi 'pag marami kang accounts, mas marami kang kikitain, 'di ba? Kung kagaya ng, sari-sari store sa labas, nagtayo ka ng sari-sari store, yun isa lang income mo sa sari-sari store, dun lang ang income mo. Kasi di ka yayaman 'pag sari-sari store ka 'pag isa lang sari-sari store mo. Kailangan kung gusto mo na, business minded ka, sari-sari store yung negosyo mo, dapat may 50 ka na sari-sari store.
Di ba? Pagdadating ng hapon, kukolektahin mo yung pera kada branch ng sari-sari store mo. Tama? Kaya yun yung sinasabi na kailangan yung business mo. Kagaya ng SM, di ba? Yung SM maraming branch. Yung Jollibee maraming branch. Di ba? Iba-ibang way. Yung gasolinahan, yung Petron, di ba? Maraming branch. Di ba? Pag isa lang yung branch mo, oo, may income ka. Kaso nga lang, hindi magbo-boom gaano yung ano mo. Kasi unang-una, times many, may times many tayo. Diba? So sa 8998 ko dati, hirap na hirap ako noon. Kasi unang-una, wala ako. Kaso nga lang, sabi ko, kahit wala kaming saingin, kahit wala kaming makain, basta mga 15 accounts ako, laban ako dyan. Minsan nag-aaway kami ng misis ko. Sabi niya, grabe ka naman, ano mo pa yan. Sabi ko, wala tayong magagawa, yan yung ano eh. Tsaka maganda naman yung company natin na ano. Kasi unang-una, ang dami ko na rin company na napasukan. Sabi ko, dito lang talaga sa Savior's Power Per System na ano, yung maganda talaga. So kung makikita mo, awarding ako ng Savior's 15 Headers Club. 'Di ba? So kailangan nyo sa mga bago, sa medyo nagkakatagal-tagal na dito sa Savior's Power Per System, huwag kayo pumayag na lagi lang tagapalakpak. Tama, kasi unang-una dapat kayo naman yung papalakpakan sa sunod. Kasi ako di ako pumapayag sa sarili ko na hindi ako tutulog mamaya na walang production yung grupo ko. Wala kaming gagawin. Kasi unang-una, yung upline ko wala na. Bali si upline Mark na lang yung nagano sa akin, nagme-mentor sa akin. So pasalamat din ako kay upline Mark kasi hindi niya ako pinabayaan. Tama, kung makikita mo, yung employment cycle. So hindi ako against sa pagka-employment. Di naman ako ano diyan kasi unang-una, empleyado din ako. Kaso against ako sa resulta. Kasi kung makikita mo 'yan, panay trabaho tayo, utang, pasok, sahod, bayad utang. 'Di ba? Kaso nga lang yung oras na lumilipas na walang nangyayari, sayang. Sabi ko, itong Savior's Power Per System, isisingit ko lang siya kasi ito na yung puputol sa pagkaka-employment ko para makaalis ako sa pagka-empleyado. Kasi mahirap na lagi kang ano ni boss mo. Minsan may bagyo, may sakit ka, may trangkaso ka, papasok ka pa rin kasi yung income, kasi kung di ka pumasok, wala rin kakainin yung family mo. Tama kung puro ka pa reklamo, puro ka pa arte. 'Di ba yung Savior's Power Per System, yung sinasahod mo diyan, pwede tapatan ng Savior's Power Per System. So sobrang laki ng income natin. Tama? So ang kailangan talaga trabahuin mo. Tama? Yun yung lagi kong sinasabi na di na pwede ako topic ini-apply ko anong gagawin sa grupo. Kailangan ako mismo tumayo bilang leader, bilang upline. So papatunayan ko sa kanila kahit bago ako. Tama? Kasi yan yung sinasabi ko lagi eh. Paano tayo aasinso kung mas mataas ang pride mo kaysa sahod mo? 'Di ba? So kailangan ibaba natin yung pride. Unang-una, kung yung upline mo bata, yung upline mo may edad na sa'yo, makinig ka kasi unang-una yung mentor mo yan yung tuturo sa'yo ng kung paano mo gawin. Tama, kasi kung unang-una, lumaki yung ulo mo tapos kumikita ka na ng malaki, di mo na pinapansin yung upline mo. Ano 'yun, di maganda yung ano niyan. Kailangan, 'pag sinabi ni upline, kailangan meron kang GLLA, good learning listening attitude. Tapos may rule tayo, number 1, always yes upline. 'Di ba? 'Pag sinabi mo na mali si upline, back to rule number 1 ka. Upline is always right. 'Di ba? So kung mali man ni upline, galangin mo si upline. Kasi unang-una, kung di mo nakita 'tong business na 'to, at saka umasinso ka, pasalamat ka kay upline mo kasi pinakita sa'yo 'to. 'Di ba? Yun nga yung sinasabi ko lagi, ikaw ang ginto sa family mo. Huwag ka pumayag na magiging tanso ka. Kasi ito yung motto namin kasi ginto ako eh. Ginto yung grupo ko eh, Team Gold. 'Di ba? Ikaw na yung ginto eh. Ikaw na yung kumikinang sa family mo. Ikaw na yung magpapabago ng buhay ng family mo, magpapaangat sa buhay ng family mo. 'Di ba? Pag tumigil ka, pag di ka gumalaw, wala, tanso ka. Walang halaga yung tanso kasi magkano lang naman kilo ng tanso. 'Di ba? Kailangan Team Gold ka or ginto ka. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko lagi, huwag ka matakot magsimula ng business mo. Ang katakutan mo ay magtrabaho ng 30 to 4 years para sa ibang tao. 'Di ba? Tama naman talaga eh. Panay tayo trabaho. Di mo alam, lumilipas yung taon, ilang taon ka na sa trabaho mo. Si boss, sobrang yaman na. Ikaw, sobrang pasmado na.
'Di ba? Kasi mapapasma lang tayo sa trabaho, eh. Kasi unang-una, bakit di ko masasabi na mapasma? Kasi unang-una, ang sahod natin kulang. Pasma talaga, 'di ba? Nanginginig ka na tapos di ka pa bigyan ng suporta ng boss mo. 'Pag pinabali ka, di ka pa babalihin kasi gano'n yung boss ko, eh, 'di ba? Kaya kung makikita mo naman 'yan, hindi tayo nagtatanim ng munggo na kinabukasan toge na, 'di ba? Yung tinatanim natin mangga kasi unang-una yung mangga, papaanohin mo 'yan, didiligan mo, alagaan mo. 'Pag namunga 'yan, magsawa ka na ka-harvest. Lifetime na 'yan, 'di ba? Kasi unang-una sa una lang naman mahirap pero 'di naman talaga totally ngayon, 'di naman mahirap, eh, sa mga bago kasi unang-una online na tayo, eh. 'Di kagaya sa nung nakaraan namin, nung offline world. Yun nga yung sinasabi ko, ah, sinasabi ko lagi ka lang mag-pray kay Lord, 'di ba? So si Lord, sobrang pasalamat din ako kasi unang-una, minsan sinasabi ko lang kay Lord 'pag dumadaan ako sa simbahan kahit nagmomotor ako, kahit walang pain, lagi lang ako nagte-thank you. "Thank you Lord." Siyempre, di naman pumapayag si Lord na wala ang darating sa'kin na ano, na pain. So, sobrang pasalamat ko kasi, ngayon, may nagpadala na naman sa'kin, OFW. Tapos yung buong seaman ko, maggo-go sila ng 15 accounts, ilang tao yun, 5, 'di ba? Eh, kung times 2 times 3 mo yun, 'di ba, gano'n kasarap yung Savior's Power per System. At saka hindi ka naman aalis sa trabaho mo, eh, idadagdag mo lang, eh. 'Wag lang tayong puro reklamo na 'pag sinabi ni apply na, 'pag wala kang ma-invite, sabihin mo, wala talaga, eh, pero gagawa ka talaga ng paraan na magkaroon. 'Di ba kasi ako, that time dumarating sa part, isang buwan, pangalawang buwan, mahina yung pay-in, pero di ako pumapayag na isang araw na wala akong production or wala ako ambag sa grupo. Kailangan ikaw mismo sa sarili mo, andito ka sa Savior's Power per System, sa grupo natin. Kasi unang-una, 'pag once na nakapagpasali ka, wala naman kami income, wala naman ako income. Sa'yo naman 'yun, eh. Kaso nga lang, kailangan mo trabahuin kasi unang-una, yung nag-aantay sa'yo na family mo. 'Di ba, kung may mama ka, papa mo, 'di ba masarap kaya sa part na kung nagiinom si papa mo, "O pa, 50 ml pang-inom mo. 'Wag kang umuwi dito hangga't 'di mo maubos 'yan." 'Di ba gano'n kasarap sa part na ikaw yung namimigay samantala dati di ka makabigay. 'Pag once na kumita ka na ng malaki, kung nagto-200,000 nagkakalahating milyon ka rito. 'Di ba sabihan mo si mama mo, "Oh ma, 100,000 punta ka ng palengke, bili ka ng ulam, ubusin mo 'yan, bili ka ng bigas." 'Di ba gano'n kasarap, gano'n kasarap pa na part yung binabali mo yung mama mo, yung papaiyakin mo sa sobrang, tuwa na hindi mo mabili-bili yung happiness na niya. 'Di ba kasi unang-una yung pera, ah mapapasaya mo sila pero yung happiness ng ano nila, hindi mo mabibili. 'Di ba kasi unang-una, 'wag ka pumayag na mawawala yung magulang mo or kung nasa abroad man, 'wag ka pumayag na, mawawala sila na hindi mo mapasaya. At saka yung tatay mo, 'wag ka pumayag. Kasi unang-una, ah, sa akin din yung goal ko 'pag bumibiyaya ako ng Bicol, yung tatay ko laging nakaabang sa ano, laging nakaabang sa terminal. Bigyan ko 1,000, 2,000, "O pa, pang-inom mo." 'Di ba? Pero masarap na sa part kasi nakakabigay ka. Samantala dati kahit piso di ako makabigay, lagi pa kami nag-aaway ng tatay ko kasi palainom, eh, 'di ba? Sa probinsya gano'n talaga, eh, 'di ba? So, 'yun lang. So, salamat din ako sa grupo niyo kasi na-invite ako kahit papaano may nakuha kayong idea sa'kin or na-share ako. So, thank you sa pag-invite kasi, sobrang privilege ko din na nakapag-share sa inyo. Kasi unang-una, 'di pa naman gaano kalakihan yung resulta ko pero, sa nangyari sa akin, kung ano man yung trabaho mo ngayon or kung bago ka man o na-invite ka dito, 'wag ka na po mag-isip, ako na magsasabi sa'yo kasi wala namang, umaasinso sa kaiisip, tama? Wala naman yumayaman sa kaiisip, 'di ba? So, aksiyunan mo na, gawan mo ng paraan. 'Di ba kasi unang-una yung business natin, hindi ka man naman dito nagbi-business na tsuwari-wari-wari wala-wala lang ba. So kailangan na trabahuin and then kung gusto niyo naman ako, puwedeng mag-share sa invite niyo, puwede niyo naman ako i-PM. So nandito lang naman kami, tama? So tulungan tayo. So thank you very much kay Aldrin Lumanaw. So I hope na sana may nai-share din ako kahit papaano.
Tama. So, pasensya na kayo kasi kababalik ko lang din. So, binabakbak ko pa lang. Pero soon, baka by December, goal ko rin na makalabas ng sariling sasakyan. Kasi kailangan din ng grupo namin kasi pang-deliver din namin ng mga product. So, yun lang. So, Aldrin, so thank you very much sa pag-invite. So, salamat. Apbelo, maraming salamat po. So sa lahat ng lahat ng nandito po sa Zoom na to, pwede bang pasalamat po tayo kay Upline Bilo. So maraming salamat Apbelo, napakalupit mo, grabe. Talagang tumutuloy yung luha ko habang pinapanood ko yung pinagdaanan mo, ang hirap talaga. Pero yun yung masarap part na nakikita mo yung hirap, tapos ngayon na nagiging part na masarap yung buhay, di ba? So kailangan lang talaga natin dito lahat, lalo sa mga bago, magtulungan tayo. Diba, Bilo, sa maraming salamat talaga sa lahat ng nabibigay mong mga learnings, sa lahat ng mga tao ko nandito umattend. So maraming salamat, Bilo. So okay lang po ba, Bilo? Picture po tayo. Yes, Up. Sige po. Sige po, picture po. Open cam po yung iba. Open cam. Hintayin ko lang mag-open cam Naka-ano yung iba naka-close cam. Hindi makita. Wait lang po. Hindi pa nagpa-pop up yung mga picture nyo dito. Sige, Up. Kaya yan. Laban lang. Ang Lahat ng tagal lahat ng magpo-4, may 15 accounts na parating. Ay, grabe yan. Oh, Times sana yung 5. iba. Konti na lang. Aalis na. Up, kahit 5 oras, mag-4 tayo, walang problema. Laban lang. Huwag kayo pumayag. Sino pa? Kahit mahirap Nako, yung pinagdadaanan. wala Tuloy yung lang. picture mo dito. Game. 1. 1, 2, 3. Let 1, 2, 3. Wait lang, isa pang page. Wait lang. Hintayin natin na mag-picture ulit yung pangalawang page. Oops, nawawala yung picture nyo. Wait lang. Nawawala. Smile kayo, smile. Kasi yung mga naka-smile, papasok yung blessing. Pag nakasimangot, tatalbog. No, smile kayo dito. Naku, nakasimangot. Yung mga nakamas, naku, mag-smile kayo. Kitang-kita dito. Nawawala yung nyo, picture nyo. Wait lang. So yan, dami mo pala ang grupo upline Lumanaw. Ang dami mo mga FW ba to? Mga halo-halo na. Oo, halo-halo na dito. Okay na. Pag sino yung nag-boom sa grupo mo, may invite ko Okay na po, Ap. grupo. Okay na po. Oo. So yun, maraming Okay na, salamat, Belo. Okay na po. Bilo. So sana maraming blessings na darating pa sa'yo. Napakalupit mo, Ap. Oh, yun. Thank you, Up. Salamat po. Thank you So, po, live na- Belo. Apo, live na ako, Up. Thank you. Maraming Thank you salamat very much, sa iyo. Ap. Thank you. Bye po. Gusto ko mabigay yung flexibility ko. Gusto ko I can Yun. So, yun, kahit paano sa lahat na nandito. So, maraming salamat sa lahat ng umattend. So, sana po, kahit paano, yung naririnig natin na pinagdaanan niya, yung hirap, di ba? Dapat lagi nating, importante dito kung nagiging related ka sa buhay niya. Yun yung magiging kumbaga ipasok mo yung sarili mo na dapat itanim mo sa puso't na sa isipan. Kung ano man yung naririnig mo, dapat take action lang kailangan. So lahat dito, di ba, naririnig mo yan kanina, kailangan dito, bawal tayo mag-iinarte. So unang-una, bilang kung bago ka pa, ang gagawin mo lang, mag-refer ka lang ng kaibigan mo sa upline mo, pagurin mo yung upline mo. So the same time, yung upline mo kung nandito, makipag-coordinate ka sa upline mo, huwag kang mahiya sa upline mo. So the same time kami po, nandito lang po kami bilang upline na gagabay din po sa inyo. Sa lahat ng mga pangarap na bawat isa sa atin, pagtulungan po natin dito. Diba? So magiging lang tayo, take action lang lahat na kumbaga makaka-relate ka sa mga pinagdaanan niya kanina, di ba? Lalo na sa may mga pamilya. Di ba? Kailangan sa mayroong mga pamilya, mayroong mag-asawa, kailangan mo lang talaga ipaintindi mo sa misis mo. Kasi po, doon po talaga ako natatouch ng sinasabi niya na mayroon ka talagang asawa na gano'n, di ba?
Pero paano hindi talaga siya tumigil. Hindi siya tumigil sa pangarap niya. Di ba? Ano yung nararating niya ngayon? Ano yung nagiging napuntahan sa pangarap ng buhay niya? Kaya sa bawat isa sa atin dito, kailangan mo talaga, tatagan mo loob mo, lakasan mo loob mo. Di ba? Talaga makakuha ka ng teknik. Biruin mo yun kanina, yung palakarin ka ng bubog. Totoo po yun. So biruin mo kung gaano kahirap maglakad sa bubog. Di ba? Pero sabi ko nga, kung sa pagbungad pa lang, nahihirapan ka na, wag ka lang huminto, tuloy mo lang yung pangarap mo. Kasi po, talaga nakikita mo yun, di ba? Biruin mo, bubog yun. Di ba? Pero pag hihimay-himayin mo sa paa mo bago mo ipapak, sigurado talagang hindi ka masusugat. So dahan-dahan at dahan-dahan ka lang. Talaga makukuha mo yung diskarte talaga dito. Kasi po, lahat kami dito, hindi po kami magaling. Di ba? Kung ano man yung narating namin, totoo po yun, hindi po niya pinapakita kung ano man yung meron sa kanya. Di ba? Sa lahat na kung gaano siya kahirap, lalo kung probinsyano ka, Zamboanga del Norte yung province mo, nasa ibang bansa ka man ngayon. Di ba? Kasi po, yung ano niya, yung nagiging part ng buhay niya talagang, masakit, di ba? Napakahirap ng pinagdaanan niya, pero ngayon, tignan mo yung buhay niya ngayon. Di ba? Ang sarap. Di ba? Biruin mo yun, simpleng empleyado lang. Napakasimple lang din magsalita. Di ba? So, para sa akin, sa lahat na nandito, sobrang thank you po sa inyong lahat. So, re-remind lang pala ako sa mamaya 8 PM. So, meron po tayong trainings ulit. Sa naman to, sa Perseverance. So, mag-start po, mag-open po ang Zoom natin 8 PM. So dapat wag ka ring mawawala, dapat nandun ka rin. Diba? So yun, sa lahat na lalo nandito yung mga bagong invite, so kailangan mo lang dito mag-decide ka. So wag ka lang ang kailangan mo lang dito mag-decide ka, magtiwala ka sa taong nagdala sa iyo. So lalo na meron tayong OFW dito, kung marirealize mo yon na yung nasa malayo ka sa pamilya mo, talagang masakit mahirap talaga lumayo sa pamilya para maghanap buhay lang. Samantalang dito lang pala sa Savior's Fire for System, kaya pala nating ditong kitain yung malaking income. O ngayon bilang empleyado ka, talagang related mo. Mangyari yung, kumbaga yung sinasabi niya kanina, di ba? Empleyado din siya, aware din po siya sa empleyado. Kasi po galing siya empleyado, pero hindi siya yumaman sa empleyado. Pero mo yun, dating security guard, dating janitor, di ba? Kahit ako, ganun din po yung naranasan ko dati. Di ba? Palipat-lipat ng trabaho, pero hindi naman umaasinso. Pero dito sa Savior's Fire for System, wala talagang hindi talaga imposible na pwede rin talagang mabago yung buhay mo. Kaya para sa lahat, lalo na sa mga bago, magtiwala at maniwala ka lang sa upline mo. So kailangan talaga wag lang putulin yung communication ng bawat isa sa atin. Wag mo kaming ituring na ibang tao. Ituring mo yung mga upline mo dito na parang kapatid mo. So lang po. So sa atin lang, para sa atin magiging close tayo dapat. Dapat isipin mo kami, pamilya mo kami. So nandito lang po yung mga upline nyo. Lapitan yung mga upline nyo. Kasi po nandito lang lalo na napakaswerte natin kasi siya po tumatayo siya bilang upline, wala na po siyang upline. 'Di ba? Kasi po yung upline na nawala na, 'di ba? Kumbaga parang inampon na lang siya ni Upmark. So kwento niya kanina, inampon siya ni Upmark. So ngayon kung nandito ka sa Zoom na to, kung yung upline mo ngayon nandiyan pa rin, nandito pa rin, pasalamatan mo yung upline mo kung bakit ka nandito. 'Di ba? Kasi po napakarami na rin natin. So sabi ko nga dati, katulad lang din ako sa inyo na nangangarap lang din. So darating yung time na kumbaga magkakaroon ka rin ng grupo dito. 'Di ba? Kung nag-iisa ka ngayon, wag ka lang manghina. Kasi ito nga isipin mo construction workers ako dati. Pero that time na nagiging construction workers dati, ngayon, gaano na kay karami. Ba, ang turing ko po sa inyo, mga pamilya ko kayo. Ang turing ko sa inyo, anak ko kayo. So dito sa business natin, wag lang kayong mahiya lumapit sa amin. So lalo na sa mga baguhan, baka naaangasan ka sa akin. So pasensya ka na kasi po, probinsyano po talaga ako. Kumbaga, ganito lang po ako magsalita. Akala mo galit, pero hindi po ako galit. Diba? Pero ang akin lang dito, magtulungan tayo. Ituring nyo kaming pamilya. Ituring nyo kaming pamilya. So pag meron kang problem, lalo kung baguhan ka, huwag ka makipagkwentuhan sa mga bago na kasabayan mo or mga bagong sali pa lang. Kasi wala pong maitutulong yan sa'yo. So ito lang sa lahat ng mga bago, sa lahat ng nandito, bago ka man uluma, kailangan mo lang tandaan mo. Kung nasaan kami ngayon, wala nang ibang kasunod nito, ikaw yon. Diba? So kailangan mo, tandaan mo yung sinasabi ng upline, matirang mayaman. Dito sa negosyo yung ginagawa natin, matirang mayaman. Diba? Kailangan mo lang, wag ka lang tumigil kasi po, kahit ano man yung hirap na pagdadaan mo, kailangan mo lang talaga dito. Yung galing mo ngayon, mas gagalingan mo. Kasi po, ako po, hindi pa ako magaling dito. Pero ako nga, sinasabi ko sa inyo, marunong ako mag-English, pero huwag mo lang ipa-spelling. Diba? So, advantage po sa inyo kung bilang mga baguhan, kung mayroon kang profesyon, lalo sa mga OFW, police, teacher, so saludo po ako sa inyong lahat. Kasi po ako po, hindi po ako ganun. Yung profession ko, hindi po ako ganun. Diba? Para sa akin, napakaswerte mo kasi meron kang profesyon. Diba? Advantage mo yan sa'yo, na idagdag mo lang dito. So, para sa akin lang dito, kailangan mo lang, itabi mo lang yung kumbaga, meron kang posisyon, isang tabi mo lang. Diba? Kailangan mo lang makinig ka sa taong nagdala sa'yo dito. Kasi po,
kung magiging pulis ka na tapos dadalhin mo yung nagiging pulis dito, kumbaga parang dito sobrang bilib pa ako dito kasi meron din po tayong pulis dito katulad dito ni Ma'am Sergeant Elindi Sagon. Sobrang humble, pagkausap mo, grabe. Ba akala mo ano lang, talagang akala mo civilian lang. 'Di ba? Unang-una, talagang saludo po ako sa lahat ng mga nasa service, policeman, army, teacher. So, doktor ka man, saludo po sa inyo, OFW man kayo. Kasi po ako po, hindi po ako professional na tao. Pero para sa akin lang po, magtulungan lang tayo dito, palakin pa natin lalo yung grupo natin. So maraming salamat po sa lahat ng nandito. So magtatawag lang po ako ng magpe-pray lang po para bago natin tatapusin natin tong gathering na to. So wag mong kalimutan. Mamaya 8 PM start po yung Zoom gathering natin sa Perseverance. So attend po kayo lahat. So maraming salamat din po sa lahat ng umattend. So magtatawag lang ako ng bago tayo matapos, magtatawag lang po ako magpe-pray. So pwede po ba kayo, available po ba kayo Ma'am Stila? Ma'am Stila. Sana si Stila. Nawala. Andito That's fine. Wala siya sa upuan. I want Hintayin natin si Ma'am Stila. Diba kasi parang magtatawag na ng iba, no? So, okay lang po ba? Magtatawag po ako ng iba, mag-closing prayer lang po. So, okay lang po ba, Sir Leonard, closing prayer po tayo? Okay, sige. Sige, tayo po'y manalangin at magpasalamat sa Diyos sa ginawa niya sa buhay natin ngayon. So, actually, ang ganda ng learning. So, let us pray. Lord, maraming salamat sa oras na ito, sa pinagkaloob mo ulit sa amin. Maraming salamat, Lord, sa buhay ni Ap Aldrin na pinlano niya, Lord, God, itong gathering para kami po'y matuto, para po'y kami mamold as a leader. Lord, maraming salamat sa opportunity na to na binigay mo sa amin. Kasi ito, Lord God, is umpisa to sa buhay namin para kami po'y maging successful sa family namin, sa buhay namin. So, Lord, tuloy mo po na gamitin kami, Lord, para po makatulong din sa mga nangangailangan, sa mga ibang tao. Maraming salamat sa glorious team and Perseverance and sa buong Saviors. Maraming salamat, Lord, sa ibinigay mo na opportunity sa amin. So, just continue, Lord, to bless us, bless everyone. At bago po kami maging magkahiwa-hiwalay dito sa Zoom, may you bless us, Lord God, and continue to bless us in our family para kami po'y maging blessing din sa mga ibang tao. Lord, maraming salamat. We give you back the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. So, yon, maraming salamat po, Ap Leonard. So guys, tapos na po tayo guys. So pwede na pong kumbaga pwede na po tayong alis. Maraming salamat po lalo sa mga bago. Thank you po. Thank you po. Thank you.